mag-alala, andito kami. Tutulungan ka naming maunawaan easily. Legales sa simpleng Tagalog. Para di ka na maguluhan, that's our goal. Sa Atty. Benong. Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Ngayon po ay tatalakayan natin ang usapin tungkol dito sa confirmation of charges hearing na ginaganap dyan sa International Criminal Court. At last day po kanina, at ito pong pangunahing abogado ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay iniharap ang kanyang huling argumento at binigyang tibay ang kanyang depensa laban sa akusasyon ng mga prosecution ng International Criminal Court. So kasi nung first day, second day ay yung prosecution na nagdala ng argumento sa harapan ng mga West. At kahapon at ngayon ay opportunity naman ng Department of the Defense legal team na i-present yung kanilang arguments, trying to overcome the legal position of the prosecution team. Okay. So dito ay sinabi ni Kaufman na ang neutralisasyon ay hindi ibig sabihin ay pagpatay. Ipinagtanggol siyempre ni Kaufman na mali ang pagkakaintindi ng prosecution team na ang ang salitang neutralisasyon ay katumbas ng pagpatay. Ibinigay niya yung 2021 PNP Operational Procedures Manual. Prinisenta niya kanina yan. Na doon na nagsasabing ito ay mga lehitimong aksyon ng pulis tulad ng pag-aresto, pagkuha o pagpigil sa mga suspect, alinsunod sa mga alituntunin ng paggamit ng puwersa at prinsipyo ng pagkakaparay-pareho. Idinagdag din po ni Kaufman kanina na hindi pa rin na pagpasyahan ng Korte Suprema ng Pilipinas na ang salita ay nangangahulugang pagpatay. So sabi niya sa Supreme Court nga sa Pilipinas hindi pa nga nabibigyan ng settlement yan kung nangangahulugang pang pagpatay ang neutralisasyon, at ang ilang saksi ng prosecution ay kinikilala pa nga na ito ay para sa pag-aresto o lehitimong pagpigil. Okay, so definition pa lang ng neutralization, ang tagal na ng argumento, parang forthwith sa impeachment. Okay, sabi din ni Kaufman, walang common plan o criminal na hangarin si Duterte. Sinabi ni Kaufman na hindi napatunayan ng prosecution team na may ugnayan ang mga salita ni Duterte o anumang kadena ng utos sa mga akusadong krimen. So, kasi ang prosecution pinagduduktong nila yung common plan sa local hanggang pataas na maging presidente ang dating Pangulo. Itinuro niya na kakaunti lang ang mga talumpati ni Duterte na ginamit bilang ebidensya. Nakonti ang papala siya ron. 20 lamang sa daang-daang talumpati at 10 sa mga ito ay hinihikayat pa nga ang lehitimong pagtatanggol sa sarili. So sabi niya mga self-defense yung kaya napatay yung mga biktima ng droga. So si Kaufman ipinagtatanggol din niya na binabanggit ng prosecution ng mga talumpati nang wala sa tamang konteksto at hindi isinasama ang mga bahaging nagsasabing gumamit lamang ng puwersa kung ang buhay ay nasa panganib na. Bukod dito, sinabi niya na kakaunti lang ang mga insidente na inakusahan para matugunan ang kinakailangang malawakang pagkakaroon para sa mga krimen laban sa sangkatauhan.
So, yan ang legal position ni Kaufman. So, ang para sa kanya walang direct link talaga, no, between Duterte and those who are involved in the killing of people involved in illegal drugs. Okay? Wala daw ebidensya. Walang ebidensya na ang mga menor de edad ay sistematikong tinalakay, no, doon sa argumento ng prosecution. So, ipinahayag ni Kaufman na bukod sa sikat na kaso ng 17 anyos na si Kian De Los Santos. Si Kian, ito yung, alam ko, ito yung taga-Caloocan yata, di ba? Na nautusan lang bumili nung gabi. Tapos hinarang na nung mga polis. So bukod dito, hindi nagbigay ang prosecution ng mga certificates ng kapanganakan o ibang dokumentong sumusuporta para patunayan na ang iba pa, yung iba pang akusadong biktima ay mga menor de edad. So wala daw birth certificates, no? Okay. So pero hindi pa naman dito magpipresent ang mga ebidensya eh. Parang pre-trial pa lang 'to eh. Sa full-blown trial 'yan eh. Okay, binigyan din ni Kaufman na ayon sa Rome Statute, ang pananagutan na patunayan na may sapat na batayan para maniwala na ang mga krimen ay nangyari ay nasa balikat ng prosecution. Totoo naman yun. The burden of proof lies on the part of the prosecution. Sila yung nag-aakusa eh. Di patunayan nga naman. At ayon pa kay Kaufman, hindi pa ito natutupad sa isyong ito. So, huwag ka mainip, Kaufman. Dadating tayo dyan. Okay. Sa ilalim ng mga tuntunin ng international law, ang prosecution ay may mahigpit na pananagutan na patunayan ang mga akusasyon. Yung mga akusasyon nito ng may sapat na antas ng kapanatagan. Bago pa man umabot sa buong paglilitis, no? So dapat na mapatunayan yan ng may sapat na antas ng kapanatagan. Kung ang mga hukom ng ICC ay sasang-ayon na ang ebidensya ng prosecution ay kulang, lalo na sa pagkakaintindi ng neutralisasyon, no? Pagkakaroon ng karaniwang plano, yung common plan, no? So madalas natin marinig doon sa hearing, neutralization, common plan, at yung pagtukoy sa mga biktimang menor de edad. Maaaring hatulan ng korte na hindi ipagpapatuloy ang mga kaso patungo sa paglilitis. So, ibig sabihin, there will be a decline of the charges against the former president. Ito ay may magiging malaking tagumpay para sa depensa at magpapakita na hindi basta-basta maaaring ipasailalim ang isang leader ng bansa na sa international na trial ng walang matibay na ebidensya. So, yan ang mangyayari, no? Kung pakikinggan ng huwes ang legal position nitong si Kaufman. Pero kung mabibigo naman si Attorney Kaufman na talunin ang mga posisyon ng prosecution, ang mga hukom ay magpapasya na ipagpapatuloy ang kaso patungo sa full-blown trial sa International Criminal Court. Sa ganitong sitwasyon po, ang dating Pangulo ay haharapin, no, ang paglilitis para sa mga akusasyon, no, para do sa mga akusadong krimen laban sa sangkatauhan, yung crimes against humanity. Hirap tagulugin. Kung mahatulan siya na guilty sa paglilitis,
maaari siyang mapatawan ng pagkakakulong na hanggang sa buong buhay niya. Reclusion perpetua to kung tawagin natin sa Revised Penal Code ng Pilipinas o life imprisonment. At dito maaari rin ipag-utos ng korte na magbigay ng kompensasyon sa mga biktima, no? O dun sa surviving, no? Members of the family of the victims. Bukod pa rito, ang desisyon na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga patakaran ng Pilipinas tungkol sa droga at sa relasyon ng bansa sa mga international institution na ang mga institusyon na nagpapatupad ng batas. Itong desisyon ng International Criminal Court, anuman ang kinalabasan nito, ay magkakaroon din ng pangmatagalang epekto sa kung paano mauunawaan ang mga operasyon laban sa droga at mga karapatan ng tao sa buong mundo. So sana naman magkaroon ng makatarungan na desisyon ang International Criminal Court at sana ay busisiin na husto, pag-aralan maigi ang mga argumento na ipinahayag ng prosekusyon at ipinahayag ng depensa. At nang sa ganon magkaroon tayo ng magandang desisyon as to whether the trial should proceed, no, i-confirm ang charges, or kung kulang ang ebidensya at mahina ang argumento, ay kinakailangang i-decline ang charges against the former president. So mag-iintay po tayo ng 60 araw sapagkat yan po ang ibinigay na panahon para sa mga huwes na pag-aralan, pag-usapan at desisyonan ang kasong crimes against humanity kay dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay dito sa aking YouTube channel. Ako po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.